Yan, panoorin nyo kung paano magparty ang alpot patutot na kidnapper. Huwag natin lagyan ng sound. Nakita mo yan? Oh, yan. Working visit yan. Working visit yan, mga palangga. Okay, tingnan natin. Ayan. Pasayaw-sayaw. Oh, sa Waldorf yan. Nakapunta ako dyan sa... Ayan. Working visit yan. Pera ng bayan yan. Sino ang nagbayad ng hotel dyan sa Waldorf dahil I've been there? Mga palangga. Oh, pasayaw-sayaw. Oh, 1 minute lang ba yun? Ayan, marami pa pala. Oh, ayan. Kasama nila si Jokoy. Oh, ayan. Oh, pasayaw-sayaw. Working visit yan. Sige nga, yan ang first lady nyo. Kasama ba sa working visit yan? Akala mo 16 anyos na bigatot? Oh, sige. Oh. Ano, papasinungalingan niya? Bakit hindi mo pinapost yan? Bakit hindi nila pinapost yan na itong ginagawa? At dapat sila may transparency and accountability sa taong bayan. Oh, ayan, nagbiga-biga dyan. Sige nga. Oh, nag-alpot-alpot. Mga kababayan, so far, yung update kay Pangulong Duterte, kasi anong oras na ba dyan sa Netherlands? Umaga na ba? Okay, tignan natin ang mga eksena. Marami tayong mga umaga pa lang, baka tulog pa si Pangulong Duterte. 6 ng umaga, 6:32 dyan sa Netherlands. Okay, tignan natin. So mga palangga, hindi ko lang mahanap yung buo, pero paparinig muna natin sa inyo at babasahin natin. 6:32 sa Europe, sabi ni Pinay. Okay, so galit na galit itong mga, wala naman ibang kalaban ng taong bayan, kundi itong mga jutang gininang mga bangag. Alright? So kanina, at hindi ko alam, ang mga videos pala dyan, ang dami mga nagpipick up sa ating mga video, nagmi-million viewers sa TikTok. Okay? Sobrang busy ang bunganga ni Maharlika, kaya naman gustong gurgurin ng mga buwaka ng inang gobyernong bangag. So ngayon, ipi-play natin, may nag-send sa akin na galit ang NBI sa inyong abang lingkod. Alright? Okay. Patungkol dito sa ating mga ina-expose ng mga kababayan. Alright. Play natin. Play natin yan. Galing sa play natin dito. Share lang natin. Tignan natin. Alright? Lakihan natin. Ang sabi dito, basahin muna pala natin yung nakalagay. Yung kanilang headline. Diyan sa Abante Radio. Tumigil siya. Akala niya ligtas siya dahil nasa Amerika siya. Yan ang sabi nitong ni Santiago. Sabi nito ng caption nila, sa meet ng The Manila Press News Forum ngayong araw, ibinahagi ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na nagsagawa na sila ng case build-up laban sa vlogger na si Claire Maharlika. Ayan. Dahil umano sa pagkalat ng fake news tungkol kay Liza Tanas na isinangkot sa pagkasawi ng businessman na si Paulo. Kayo ang fake news. Actually kayo, Abante, mali ang balita nyo. Nagbabala rin si Santiago sa iba pang mga vloggers na maging responsable sa binabahaging impormasyon sa social media. Pakinggan natin ang kanyang, watch again, tignan natin to, ang kanyang statement. We know na nandun siya, nakapil siya. From the start, Hanapin niyo, sir. Yes, we know na nandun siya, nakapil siya sa Amerika. But then, dito pinapalabas yung kanyang mga fake news, yung mga... Okay, quote mo muna. Sabi niya, stop muna natin, di ba? Sabi niya, we know na nasa Amerika daw ako, pero sa Pilipinas pinapalabas ang fake news. Kung di ka ba naman Julol? Julol, kahit nasa Zimbabwe ako, kung gusto niyo akong panonoorin niyo. Kahit pumunta ako ng Mars. Anong hindi ba? Sabi pa niya may trolls ako. Tingnan natin, ha? Dahil lang. Lawyers are witnesses. You can always file me. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. It's not our intention. It's not our intention, sir. Please leave. Sir, di ba siya po yung dalawa? You know that you've done your duty. Okay? You've done your duty.
mga fake news, yung mga... Dali lang. Start. Yes, we know na nandun siya, nakabase siya sa Amerika. But then, dito pinapalabas yung kanyang mga fake news, yung mga trolls niya. So, she will be liable here. Okay. So, pinapalabas daw dyan sa Pilipinas yung trolls ko. Unang-una ako walang trolls. Ikaw na matandang julul. Okay, nandiyan na ba yung pulburon? Ikaw na matandang julolis, nung, eto mo, nagalibat-libat ka na. Alright? Naglibat-libat na yung mata mo. Ha? July pa lang, nung in-expose ko ang video ni Bangag ng pulburon, ikaw rin, isa ka sa nagsabi na julolis ka, na ako ay kakasuhan ninyo at makipag-ugnayan kayo sa Amerika dahil sinasabi nyong fake at AI yung nilabas tong video. Anong petsa na? Tanda. Ngayon, tatakot-takutin nyo na naman ako dahil nakikita nyo yung galit ng taong bayan. Mamaya sasagutin ko yung fake news nyo. Kayo ang fake news. Pakinggan muna natin uli. Sa Philippines, ng inciting to sedition, cyber libel, bahala siya sa buhay niya. What's your message? Hala ka rin sa buhay mo, gago. Okay. Ay, kung tumigil siya, hindi siya nakakasiguro. Bakit ako titigil? Para manahimik na, para hindi ma-expose ang inyong mga pagnanakaw, ang pagsingot ni Kukutin, ang pagnanakaw nyo sa kaban ng bayan, mga hinayupa kayo, gusto nyo tumigil kami? Hanggang sa dulo ng hininga ko, hindi ako titigil, tandaan mo yan. Kayo, July pa lang nananakot na kayo. Nakit siya makipag-ugnayan sa Amerika, sige nga. Buha ka ng ina, sige nga. Ang tagal naman, mag-iisang taon na. Akala niya, ligtas siya dahil nandun siya sa Amerika. Okay, akala ko daw ligtas ako dahil nandun ako sa Amerika. Alam ko, nagpadala na si Lisa Tanas at si Bangag ng assassins dito. Kaya talagang nag-iingat ako dahil gugurgurin nyo ako, mga inayupa kayo. Nakita nyo mga kababayan kung paano sila apektado sa isang maharlika sa mga vloggers dahil sa ine-expose natin. Pakinggan pa natin. Galit na, hindi lang ang NBI, ang taong bayan, galit na sa kanya. Uy! Sinong taong bayan? Fake news ka. Nakita mo kung paano mag-react ang taong bayan kahit dito sa comment section mamaya palangga. Basahin natin kung totoo ang sinasabi nitong galit sa akin ng taong bayan. Yes, yung mga Bukod kay Maharlika, may babala pa ba kayo sa isang vlogger? Kasi yan ang gusto nilang gawin. Vloggers, commenters, natakot ng mga hinayupak na to. Kasi nga, martial law 2.0 na ang nangyayari sa Pilipinas. Although undeclared, yan ang gusto nilang matakot tayo at nakita nyo naman ang ginawang pang-kidnap kay PRRD. Kaya malakas ang loob nila ngayon dahil nagtagumpay sila temporarily sa pag-kidnap kay PRRD. So tinatakot na tayong lahat at titigil. Ganyan pa ba tayo titigil? Buha ka ng ina nyo. Sige, magkaso kayo. 4 na nga na kaso palang ang hinaharap ko sa mga jutang gininang ito eh. Case dismissed nga eh, yung isa. Tapos 3 ang hinaharap natin. Kaso na pinile ni Zaldico. Ayan, yung hinayupak na yan. Ni Mel Robles, Zaldico na sangkot dyan sa anomalya sa Vicecam. Si Mel Robles na sangkot sa anomalya sa PCSO. Ang hinaharap ko sa isang designer na open naman sa public na nakasama din ni Lisa dito sa kanilang party, may pakita yung video, na scammer. Yan ay funded lahat ni Lisa Tanas. Lahat yung mga yan, pera ng gobyerno. Ang gusto nilang mangyari sa akin dito, paninindakat na yun, daling mismo sa bunganga nitong julol na ito, ay, ano sabi nila? Mananagot ako. Anong sabi niya? Inciting to sedition. Sasagutin ko lahat yan. Cyber libel lang sinasabi niya. vloggers natin ay wag niyong gawing katuwaan. Meron naman katuwaan lang. No? Katuwaan. Katuwaan ba yung pinapost namin na addict si Bangag? Hindi katuwaan. Ang Pilipino hindi natutuwa. Katuwaan ba na yung ginanang pagpo-post namin ng pag-kidnap nyo kay PRRD? Katuwaan ba yung pagharas nyo sa pamilya niya? Katuwaan ba yan? Kayo ang ginagawa niyong katuwaan, ang panggigipit sa amin lahat, sa lahat ng Pilipino. Yan ang totoo. Hindi, nagagalit ang buong Pilipinas sa akin? Ang NBI? Hoy! Meron tayong puting ass from NBI, kaya magtigil ka. Hindi lahat ng NBI galit sa akin, ikaw lang. At si Lisa Tanas at si Bangag. At lahat ng mga kakampi niyang mga addictus. Play.
Huwag niyong gawing katuwaan yung ating social media na gumaganda na tayo, digital na tayo, bababuyin. Maganda, digital, yes! Kaya nga kami nakakapagsalita dahil hindi nyo na kayang isuppress eh. I mean, you try to suppress us, pero hindi nyo na kayang pigilin katulad ng ginagawa nyo sa mainstream media. Dahil sa ibang mga mainstream media, you know, yung mga balita nyo kulang-kulang. Tignan natin ang mga palangga. Ang ating social media ay hindi tama. Kaya yun, sinasabi ko lagi, meron tayong freedom of speech and of expression, but that is not absolute. No? Pagka lumalampas ka na, kailangan ng kalusin. Kayo ang kakalusin ng taong bayan, hindi ako. Tingnan natin, mga kababayan. I-fact check natin kung galit ang taong bayan kay Maharlika. Go. Tingnan natin yung comment. Alright. Okay. Sabi ng comment, sino naman may sabing galit ang taong bayan kay Maharlika? Whistleblower yan ng mga katarantaduhan ng gobyerno. Okay, yan yung mga comment. Tika lang. Ano ito? Bakit? View comments. Naghahang. Okay? Okay, nananakot na sila. Yung mayabang na sa ginagawa nila. Kaya pag di mo pinagtanda mga ito, ano yan? Nananakit na sila, yung mayabang. Anyway, basta mo ka naghahang ko. Yun na yun. Stop sharing na natin para makausap ko kayo. Ngayon, ito pala. Dito. Yan. Ayan, ito. Nababasa ko na yung comment. Alright? Tignan natin to. Wait a minute, mga kababayan. Here we go. Okay. Ito, mga palangga. Anong sabi ng mga comment ng ating mga kababayan? Hindi po kami galit. Full support po kami sa kanya, sabi ni Angeli Bermudo. Hindi po kami galit. Full support po kami sa kanya. Mga tagasunod lang po ni Bangag ang galit sa kanya. Sabi gano'n ni Michael Aldipola. Hindi naman yun fake news, Mr. NBI. Totoo naman yung Bangag ka din pala. Sino pong taong bayan galit sa kanya? Sabi ni Joel Pascual. Taong bayan baka mo o kayo lang ang galit? O, kita mo? Kitang-kita nyo sa mga comment section. Sabi ni Dals Igorot. Sinong taong bayan na galit sa kanya, sir? Ha, sabi ni Ken Jan. Galit sa vlogger. Sila kasi nagsasabi ng totoo. Yung media, pinabayaran ni Bangag. Hindi kami galit, tanda, sabi ni Ellen Okay. Baka kayo lang yun. Temo, lahat, majority ng comment nagsusuporta sa akin. Dahil nagsasabi tayo dito ng katotohanan at lahat ng expose ko dito, eto na ang nangyayari. Ganyan, sasagutin kita. Number 1 na punto na sinasabing inciting to sedition. Kasi ngayon raw, sunod-sunod yung aking comment, ang aking post, mga palangga, sa ating Boljakan channel. Follow nyo yan, yung ating Boljakan. Yan po yung ating 190k. Dapat 5 million na yung follower kung hindi nila pinatanggal yung isang Facebook. Here we go. Anong inciting to sedition dito? Kasi pinakita ko dito, mga kababayan, kaya galit na galit sila. Tignan mo, 1 hour, 2.1 shares. Nagbabiral lahat, 3,000 shares, 1.5 shares, 4,000 shares. Itong eroplano na sinakyan ni Bangag, di ba, pinag-usapan natin to? Ayan, sabi ng GMA, ayan, di ba, basahin ko, ayan si Bangag, gamit yung eroplano na yan. Ang sabi ko, anong inciting dito? Ebidensya ng sabuatan ni Marcos, Bangag at ICC. Parehong eroplano ang ginagamit sa pagkidnap kay PRRD at ginamit ni Bangag. Kita din nyo, ang mismong eroplano na ginamit ni Bangag ay siyang ginamit sa illegal na pagkidnap kay PRRD. At ngayon, kunwari, walang alam si Bangag. Wala siyang kinalaman. Sino ang niloloko ng mga jutang gininang to? Malinaw na may sabuatan at hindi natin dapat palampasin ito. Malinaw na mga sabuatan ng mga mafyang traidor laban sa Pilipino at kay PRRD. Huwag tayong pumayag sa pambubudol at paninindak sa atin. Ang taong bayan ay gising at hindi basta-basta paluloko sa peking drama ng pulboronic administrasyon. Inciting ba yan? Sinabi ko ba sa taong bayan na, pumunta kayo at tsorbahin nyo lahat sila? Ang sabi ko, mag-speak up. Pag sinabi ko sa mga pulis o mga military, ano pang inaantay ninyo? Bangag ang presidente ninyo. Mag-speak up kayo, mag-voice out kayo. Sinabi ko ba sa mga military at sa mga pulis? Na bitbitin nyo yung kanyang mga sandata at, gurgurin nyo si Bangag o lahat. Ganyan. May sinabi ba akong ganyan? Julul! Masyado kasi kayong nabuking. At yung sinasabi dito ng Abante, okay?
Ang title kasi nila na inuugnay ko daw yung namatay na tao doon sa nasilisa ang ano tawag dito, ang suspect o gumorgor. Napaka fake news kung yung mga walang hiya kayo. Ang sinabi ko unang-una na ayon sa ating puting ahas ay na-hold si Lisa Tanas dito sa Amerika dahil tinatanong o kino-question in related doon sa pagkamatay ng isang kasama nila. During that time, nung binag natin yan, kaya nga hindi ko yan in-identify. Dahil hindi ko sure kung sino yung namatay. Isa ba ang namatay? 2, 3, 4 ba ang namatay? Ang sinabi ko lang ay hinold si Lisa Tanas. Then naglabas itong PO, tawag dito? Presidential Communication PCO na wala daw katotohanan na detain. Kailan ba umamin kayo mga putang mga buwakan ng inan nyo? Kailan kayo umamin? Eto nga yung pagiging addict ni Marcos, ayaw magpa-hair follicle. Kailan kayo aamin? Tas hindi kasuhan nyo. Dagdagan nyo pa yung kaso ko. Diyan kayo magaling. Diyan kayo magaling mangsindak sa akin. Pero sabi ko nga sa inyo, hanggang sa huling patak ng dugo ko, putang ina nyo. Hindi ako magpapasindak sa mga addict na katulad ninyo. Nakatwitness ng taong bayan sa panggigipit nyo sa akin, sa mga vloggers dyan. Imbis na asikasuhin nyo ang problema ng bayan, krimen, yung namatay dyan na foreigners sa Boracay, na sa akin yung picture di ko lang pwede ipakita, na nabukaka, ginurgur ng mga addict dyan, kung sino man yung nagigurgur sa kanya. Yan ang asikasuhin ninyo. Peace and order sa Pilipinas, wala na. Tapos vlogger at si Maharlika, kailan nagsabi yung totoo yung gobyerno nyo? Pakita natin ulit ito. Ito. Kailan nyo to? July nyo pa to sinabi, nakakasuhan nyo ako mga hindot kayo Nakita nyo yan? Basahin ko lang uli, mga kababayan. Bago ito, tuloy ko lang muna yung thought ko doon sa yung sinabi kong babasahin ko uli yung muna. Basahin ko muna uli yung informante, yung sinabi sa atin ng informante. Dahil exactly ito yung sinabi ko. Excuse me. Alright. Ano ang sabi sa akin ng informante? Alright. Asan na yung message niya? Lisa Tanas. Okay? Wait a minute. Ang sabi niya, kaya ang sabi ko nga, na allegedly, na-hold si Lisa Tanas dahil kinu-question in relation doon sa pagkamatay nung kanilang isang kasama sa entourage. Hindi ko sinabi na si Lisa Tanas ang gumurgor. Mga ulol. Dahil ayon sa ating puting ahas, na di umano, allegedly, I use that word kasi wala pang coroner's report, na yung biktima ay nagurgor dahil na overdose sa D. Diba? Kaya sabi ko, nag-update ako kung meron ng coroner's report. Yan ang sinabi ko. Hindi ko sinabi, mga palangga, sigurado ako na si Lisa Tanas ang nagsalaksak ng pulburon sa bunganga nitong biktima na ito. Did I say that? Huwag niyo akong tinatakot-takot. Tayo pa ba natatakot after all sa ginagawa sa atin? Sa ginagawa sa ating lahat. Diba? Kasi mga palangga, kaka-check ko lang nung coroner's report. Wala pa. Dali ang coroner's report, wait a minute. Ito. Kasi check lang natin. Pakita ko lang sa inyo, no? Or here we go. Ito, inaabangan ko actually. Ayan yung coroner's report. Ayan yan dito sa medical examiner. Pero babasahin ko lang. Ano ang sabi dito? For more case information, sabi niya dito, ang status right now is still pending. Okay? Deferred o iniimbestigahan pa. Pending additional investigation. Iniimbestigahan pa kung ano ba talaga ang dahilan ng pagkamatay nung kasama ni Lisa Tanas sa entourage niya. Diba, meron niyang nag-message sa akin na pinost ko na palangga, yung namatay daw first time na tumira ng pulburon. According to that, kaya nga may nag-message naman sa akin, nakakilala mismo nitong itong biktima. Sabi niya, actually hindi first time yan palangga. User daw talaga yan. Yun ang sabi sa akin. Kaya nga, sabi ko sa inyo, aantayin natin ang report ng coroners o medical examiner kung ano ang cause of death. Although, doon sa website,
ay mukhang na-release na yung bangkay ng tao. Mukhang na-release na. Pero mga kababayan, kasi usually kapag iniimbestigahan, kukuha lang yan sila ng mga samples. Urine, yung mga, let's say nga, napag-usapan natin ni Attorney Glension, yung kung ano may mga fiber o kung anong, mga substance na makikita. Sa buong sangkatauhan, magsimula sa sapatos, sa brief, sa lahat, sa buhok, di ba? Chine-check yan at talagang inimbestiga yan, lalo na dito sa Pilipinas, kung saan kumakalap sila ng mga ebidensya kung ito nga ba siya ay tumira, pinatira, sinaksakan, forcibly, katulad ng ginagawa nilang pag-force kay Pangulong Duterte na paglipad sa The Hague. Tinitignan lahat ito mga kababayan ng coroner dito sa Los Angeles kung ano talaga ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Lahat ng medical angle, kung ano ang merong, baka mamaya nabagok lang yung julo niya or whatsoever. Di ba? Pinag-usapan din natin yung toxicology, kung ano yung mga substance. May alak ba? Ano ba siya? Not only illegal na pulburon o illegal na D. Di ba? Anong substance? Baka mamaya pinalunok ng Clorox, Sonrox, pinainom ng ihi, pinainom, yung mga ganong angle. Ano yung cause ng kanyang pagkaligwa? Kasi inalam natin dito sa website, okay, ng yung mga coroners, medical examiner, na ang process pala niyan, ang timeline pala niyan, kapag may mga kaduda-dudang pagkasawi ng isang tao, ang ginagawa niyan, ino-autopsy, di ba? 1 to 2 days. Ngayon, ang medical examiner o yung coroner, mga palangga, di tinitignan ngayon, yun nga sinasabi natin, yung toxicology test, at kung mayroong sinapak ba siya, may mga trauma ba, at kung ano-ano pa, tinusuka. Those are basic or yung format, yung normal procedure na ginagawa ng mga nag-autopsy. Ito yung mga tinatawag nating coroner. Pero sa Pilipinas kasi, hindi yan na ipapractice halos sa atin dahil nababayaran lahat. Tinitignan ko ano yung blood, niya, may alcohol content, 'di ba? Lahat nga, urine sample, yung mga skin test na tinatawag. Para ma-detect kung baka sabi ko nga baka pina-ingest ng tubig, pina-ingest ng kung ano man na mga chemical. At napag-alaman natin kaya pala ang tagal-tagal kung hanggang ngayon nangyari kasi 'yon. Na tsugi siya nung Saturday, Monday, Tuesday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday pa lang, so 4 days. So ayon dito sa coroner's website na 4 to 12 weeks pa pala yan, usually 4 to 12 weeks malalaman kung ano ba talaga yung toxicology test na tinatawag or testing, kung ano yung mga mga illegal o kung meron man ang makikita sa bloodstream niya o sa urine niya or sa buong katawan niya. Then kapag medyo komplikado, ang sabi dito, pwedeng umabot sa yung final report daw ay 6 to 12 weeks or more. Ngayon, mga palangga, yung coroners ay ipa-finalize niya na yung cause of death nitong taong ito. Ngayon, ang question ko, ang sabi pa dito, pero hindi didetain yung katawan ng namatay. Kasi sabi dito, in most cases, the body is released to the family within a few days after the autopsy. Usually 24 to 72 days. Kasi syempre, kailangan mag-mourn ng pamilya, di ba? At since nakuha na yung mga sample na yan, doon, sa laboratory na lang sila magkakatalo. Ngayon, mga palangga, ang sabi dito, the final toxicology results do not need to be completed before releasing the body. If the death is under investigation, katulad ng kung may homicide or foul play na kaduda-duda, then authorities may delay the release until further examination. Kaya nga dito, mga kababalangga, nung tinignan natin sa website, may nakalagay dito, okay, basahin natin, may nakalagay dito, pending, di ba? Deferred, pending additional investigation. Additional. So kung this is just my opinion. Kung namatay siya ng natural death, bakit hanggang ngayon, di ba pag namatay ka na inatake ka sa puso,
right away malalaman yun eh. Pero bakit meron ditong additional investigation? Yun lang naman yung tanong natin. So ngayon, hindi ko sinabi na si Lisa ang gumorgor dito. Pero ang sinasabi ko, na yung mga taong nakapaligid sa kanya, bago siya namatay, after siya namatay, kasi sa hotel naman siya namatay eh. Oh, makikita naman sa CCTV, siya kasabi ko nga, I hope na ang mga coroners, ang mga medical dito, mahirap kasi ang nababayaran dito sa Amerika kasi takot yung mga yan matanggal ng lisensya. And I hope walang magkaroon ng ganong bribery. Dahil si Lisa Tanas magaling sa bribery yan. Magaling yan sa mag-bribe ng tao. Kaya wag nyo akong sinisindak-sindak. Dahil sinindak nyo na ako eh, Jutang Generis, naalala nyo yon mga palangga? Nung nilabas ko ang pulboronic video ni Marcos Jr., hindi nga NBI, PNP, AFP, DND, Malacanang, lahat kayo mga inayupa, kayo sinindak nyo ako. Asa na yung kaso ninyo? Tungkol sa pulbo na, we're talking about ang pag-addict ni Marcos Jr. At hinahamon ko kayo yung kaso mo, Lisa, na ikaw ay kidnapper. Kinidnap mo ang dalawang bata sa Turkey. Doon sa dulo yan, mo. mga idol. Isang Ginamit lane mo lang yan si ang Teddy Boy Locsin pagpapasok, mga Jr. idol. Ikaw, Teddy Boy, Papuntang at ang asawa niya na si main Maria Lourdes Barcelon, doon sa video, Tingnan. di ba, na pinakita ko na Kung milyon-milyon na yan, gaano kumalat na ka-traffic yan. yan dito, mga idol. Kinidnap mo ang dalawang minor de edad dahil gusto mong tulungan ang friend mo na si Francis Lloyd Chua. Yan, Abangan nyo nga yung video, malapit na yan. Sabi ko kahapon, baka ngayon. But since marami tayong mga developing stories, so, Doon you know, yung papasok. yan ang ikaso mo sa akin. Kaya tingnan natin. At itong pulboronic na ito. Dahil di ka Isang naman lane kayo lang yan, inuurungan, mga di ba? idol. Sinasagot ko yung mga kaso ninyo. Kaya, Dahil nakita ng taong bayan kung gaano kayo walang hiya. Dahil mas pinapanood kami, mas binabasa kami dahil sa inyong mga kasinungalingan. Maniniwala pa ba kayo? Oh, papapananagutin si Maharlika kahit nasa Amerika hahantingin? Eh, inaanting nyo na ako eh. Nagpadala nga kayo ng assassins eh. Gusto nyo ipadukot ako dito? Eh, di gawin nyo. Makipag-ugnayan ka kay Papa Trump. Lolo ko yon. Sige. Di ba? Magpaipag-ugnayan kayo. Ang tapang-tapang nyo. Di ka kayo makakuha ng appointment kay President Trump. Eh. Kailangan pang gumapang ni Lisa Tanas eh. Nag-atin pa doon. Sabi niya, gusto, ito pa, another Pero I think nagkalat na to sa TikTok or I don't know kung napanood yun na. Anong sabi ni Lisa Tanas sa kanilang mga post? Working visit daw dito sa Amerika. Tignan ko lang, basahin ko lang kung totoong working visit siya. Alright, tignan natin ha. Okay, Lisa Tanas. Ang sabi ng inayupak, nung pumunta siya ng Florida, tignan natin. Paano ka maniniwala sa imbalsamadong mukha nito? Kunyari, may eye allergies. Kunong abi, may eye allergies na natipalok pa sa kung saang pavement na sinasabi niya. Tapos nakita mo yung mukha niya, tinuslok ng formalin. My God, Lisa Tanas. Masyado kang insecure, masyado kang kawatan, kidnapper, addictus, benedictus. Yan ang ikaso mo sa akin. Hay, matagal nyo na dapat ginawa yan. Maniniwala kayo kay mga palangga? Wala bang wait itong bunganga ko na sinabi ko, Lisa, Marcos, Araneta, First Lady, ikaw ay nangidnap ng 2 bata. Walang allegedly yan. Dahil may ebidensya yan. Ayaw mo magkaso eh. Na sinabi ko, ikaw, Marcos, daming sasakyan dito. adik ka. Traffic masyado. Doon sa araw ng Kagitingan, ang daming pulburon Yung dito. isang lane doon sa Pero dulo, ang mga julul na AFP, bulag, naging pipi at isa, bingi. 2, 3, 4, 5. Hinahamon ko, Presidente, Naging yung 5 adik, line dito kasuhan sa niyo ako. Dali. likuran. Dali. Para magkaalaman, para sa harap ng korte dito sa Amerika, i-present natin itong forensic result dito sa Yung limang California line dito sa likuran, na mga yes, idol. indeed, si Marcos Jr. ay adik at siya yung nasa video na ipinakita ko sa inyo dito, mga kababayan. Parang Ay hindi magkakatalo magalaw na dito. tayo sa korte, kaya ayaw niya magkaso dahil i-require ng korte ng abogado nila, abogado ko at independent, Haba you na know, ng a pila. third party, okay? Para patunayan na ang sinasabi ni Maharlika, okay? Na ipinalabas ni Maharlika Malayo pa na ng si papasok. Bangag ay
Certified Addictus Benedictus. Ayan, nakita niyo ang figure na yan. Ano sabi dyan? Basahin ko uli. Baka nakakalimot kayo. Figure 4 showcases a series of 4 frames, each highlighting instances where salt and pepper compression artifacts appear in different areas. Isang The oras shifting bago ka makapasok doon sa main road, mga locations idol. of these artifacts across frames confirm that they are a natural result of video compression, reinforcing that the video banda sa mga has not military been hospital, mga idol. AI reprocessed. Ibig sabihin, ang video ay genuine, legit, totoo. Kaya gusto nyo akong ipagurgor, gusto nyo akong dukutin, nagpadala kayo ng assassins kasi nagbubuking kayong mga jolol kayo. Yan ang katotohanan. Abulin nyo ako? Hindi, bring it on. Ano sabi dito? Conclusion. Ito, pakita ko lang ha. Ayan, conclusion yan, mga palangga. After conducting a thorough, bakit natin? Ang file kasi pangalan ko, no? Basahin natin. After conducting a thorough analysis of video file by, ayan, I found no evidence of isang editing. daanan lang. The file Isang line exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. Wala. Unaltered saan na tayo? Recording. This Gilid, mga idol, yan. conclusion is based on the detailed examinations of the file structure, visual content, and other key Gilid. attributes. Line 1. Kaya ayaw niya magkaso. July pa yan. Tapos ngayon pasuhan si Marlica inciting sedition, cyber libel. Eh, kasuhan niyo na lang ako nakasuhan. Mag-invento na naman kayo ng address. Diyan sa number 69 ba yun? 62 Drive. Diyan sa Pasig. Eh, puta. Ang dami na ang kaso ni Marlica. Ito po ang Wala na, price hindi na ng isang gumagalaw. nagsasabi ng katotohanan. Kahit ako hindi kasing edad ni Pangulong Duterte, hindi ako takot mamatay sa ngalan ng katotohanan. Kayong mga duwag, yung amo mong bangag, Isang linya na lang pulboronic, doon sa papasok. kayong sumisira sa kinabukasan ng Pilipino, nagnanakaw sa pera ng bayan, bicameral report na binlangko at nilagyan nyo ng pera, PhilHealth na ang mga nagdadialysis, nagkakasakit ngayon, walang maipagamot dahil ninakaw nyo ang mataas na presyo ng bilihin, 5,500 flood control na sinungaling ni si Bangag, na ninakaw nyo lahat ang kidnapping, ang smuggling ni Lisa Tanas, ang pag-appoint kay Michael Ma na ikinubli nyo sa taong bayan na walang proper document pero nagpa-function siya as special envoy to China. Yan ang sagutin nyo sa taong bayan. Hindi kami na mga vloggers na nagsasabi tinataya namin ang buhay sa ngalan ng katotohanan. So bring it on. Buisit kayo. O, anong ginawa niyo sa Pangulo? Yan, illegal. Lahat ng kailigalan na sinasabi niyo. Ito, working visit ni Lisa, ito. Bago ko makalimutan. Sorry palangga. Ano sabi niya? Wrap up, may video. O, 2 days ago. O, ayan, siyempre, gawa-gawa. Wrap up, working visit to the United States. Participation in meeting of the minds. The Manila International Festival. Ulol, alam mo anong ginawa mo dito, Lisa Tanas? Huwag kang magsinungaling. Nagparty ka! Ano yan? Pulboronic party? Ito! Sino kakapasok lang? Ayan, panoorin nyo kung paano magparty ang alpot patutot na kidnapper. Huwag natin lagyan ng sound. Nakita mo yan? Wala na. Oh, yan. Working visit yan. Pumilit na. Working visit yan, mga palangga. Okay, tingnan natin. Hindi naman yan. Ayan. Pasayaw-sayaw. Pila. Oh, sa Waldorf yan. Line yan. Nakapunta ako dyan sa, ayan, working visit yan, pera ng bayan yan. Sino ang nagbayad ng hotel dyan sa Waldorf dahil I've been there. Yung papasok. Isang line na lang. Mga palangga. Oh, pasayaw-sayaw. Oh, 1 minute lang ba yon? Ayan, marami pa pala. Oh, ayan, kasama nila si Jokoy.
Oh, ayan, oh, pasayo-saya, working visit yan. Sige nga, yan ang first lady nyo. Kasama ba sa working visit yan? Akala mo 16 anyos na bigatot? Oh, sige. Oh, ano, papasinungalingan niya. Bakit hindi mo pinapost yan? Bakit hindi nila pinapost yan na itong ginagawa? At dapat sila may transparency and accountability sa taong bayan. Oh, ayan, nagbiga-biga dyan. Sige nga. Oh, nag-alpot-alpot. Oh, yun lang mga kababayan. Working visit ka mo? Kaya nyo gustong ipagurgur si Maharlika. Kaya gusto nyong kasuhan ang mga vloggers. Kaya gusto nyong ipakulong kaming lahat. Sinasabi nyo, trolls, ako pa ngayon? Ikaw, Santiagong Gurangtot ka? Wala kang pinagkagurangtutan. Anong trolls? Magpakita ka ngayon ng ebidensya na may trolls ako. Si Lisa Tanas, buntahan nyo sa kanyang Facebook, lahat trolls halos ang nagko-comment. Si Bangag, lahat trolls. Ako, may kapasidad. Tangay na, kung ako ay bayad ng China o Pogo, dapat the moment pa lang na si PRRD na dinala sa Hague, lumipad na ako, inunahan ko siya. Because I can go anytime. If I have the resources and everything. Kung ako ay bayad ng Pogo o China. Mga ulul. O, kita niyo mga palangga? O, asan ang kaso ng mga hinayupak na yan? Bring it on, NBI. Tangina. Bakit di nakasali yung, DND, PNP? Kasi gusto nyo akong dukutin dahil sa Pilipinas wala ng batas. Kasi kaya nyong itwist ang batas, pati mga nangamatay, pati mga cause of death ng tao, kaya nyong palabasin na heart attack o ganito, ganyan. Kaya nyong bilhin ang mga tao. Nagkamali ka, Lisa Tanas, dahil di mo ako kayang bilhin. Kaya na-expose kayo ngayon. At kayo naman na nanonood sa akin, na since na nag-expose dito, nagkamali ba si Maharlika sa lahat ng in-expose ko sa inyo tungkol sa smuggling, tungkol sa appointee ni Michael Ma, na-involved sa smuggling? Ako ba nagsabi na siya is smuggler? Yan si Michael Ma? Mismo ang Congress. At pinigil nila ang hearing patungkol dyan. Alam nyo na yan sa mga nakaka-follow sa akin. Paulit-ulit na lang tayo. Wala nang batas sa Pilipinas. Kaya sinasabi ko sa inyo, manindigan kayo. Lumabas kayo sa kalsada, mag-speak up kayo. Inciting to sedition ba yan? Ang inciting, ang threat sa tao, yung ginawa ni Torre, yung panggigipit, unahin natin sa QJC, ang panggigipit, pangharas sila kay June Abines, nung pinasok nila yung bahay, yung harap-harapang ginawa nila kay Kitty, kay Miss Hanilet, kay Pangulong Duterte, na anong sinasabi ni Torre? Anong sinasabi niya? Hilain ko yan, hilain ko yan. That is completely threat sa Pangulo. Nasasaktan nila yung Pangulo. Yung pag-kidnap nila kay Pangulong Duterte, maliwanag pa sa sikat ng araw na kayo ang manggugurgor ng tao, kayo ang mananakit